Re-reactionin din natin to mga ka-reaction na ayan. O isa pang ano yan, isang tuta ito, tuta. Isang tuta ni Tamba. Ayan o, di ba? Sabi po ng isang tuta ni Tamba, ito po, sabi po ng isang tuta ni Tamba, wala ho akong ginawang masama. Alright, reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Mantakin po ninyo mga ka-reaction. Lumitaw na naman si Pepsi Paloma. Hindi niya na ba talaga patatahimikin si Pepsi Paloma? Kada election na lang natatakbo si Tito Soto ay lumilitaw si Pepsi Paloma. Mantakin po ninyo mga ka-reaction. Isa po yan sa mga re-reactionin natin. Kasi dun sa nakaraang video natin mga ka-reaction pinicture ko dun si Vic Soto. Diba? Kasi nakakahalata lang ako na kada election, pagpasok ni Tito Soto, laging lumalabas si Pepsi Paloma. Ayun mga ka-reaction. Alam naman natin na ang gumawa po sa pelikulang ni Pepsi Paloma ay si Daryl Yap. Si Daryl Yap po ay close sa mga Marcoses. Alangan naman sasabihin ni Jaime Marcos, ipalabas mo si Pepsi Paloma para tirain natin si Tito Soto. Magkaalyado yan. Di po ba mga ka-reaction? O kaya naman, itong si Pepsi Paloma nilabas ng administrasyon, halimbawa lang, tanong lang to Bobong Marcos makinig ka. Halimbawa lang, na itong si Pepsi Paloma nilabas ng administrasyon para mayroong kasunod yung impeachment ni Sara Duterte. Para matakpan yung kanilang katarantaduhan, para matakpan yung kanilang kapalpakan dyan sa impeachment na hindi naman totoo, impeachment na hindi naman totoo. Mga reaction, alam ko gustong-gusto pong i-impeach ng mga makakaliwang grupo itong si VP Sara Duterte, kasabay ng gustong magpa-impeach sa kanya, yung kampo ni Tambaluslo, siya ng tinatawag nating gunggong-kom. So, balikan po natin si Pepsi Paloma. Pero bago yan, ito pong picture na ito po si Aling Nene na dapat magiging kalaban po ni Tambaluslos. Pero maniwala po kayo sa hindi, segwayin ko lang to, total nandyan na, nasa picture na. Wala pong mangyayaring kalaban si Tambaluslos sa 1st District of Leyte. Mag-isa po siyang tatakbo dyan at walang kalaban. Ano pong dahilan bakit na-disqualified si Nene? Disqualified na po. Wala na. Walang kalaban si Tamba doon sa 1st District of Leyte. So, ibig sabihin, panalo na po si Tamba. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang pagna. Nakawan na talaga. Okay. So, kinokongratulate ko na po si Tambaluslos sa iyong pagkapanalo bilang kongresista sa 1st District of Leyte. Ang ganda, no? Ang sarap ng laban sa 1st District of Leyte. Hindi ba nagsisimula ang boxing, tapos na. Anyway, mga ka-reaction yan po, hindi na natin po problemahin. Kasi may pumuproblema na ng iba dyan. Ito po mga ka-reaction. Ang usapan po dito ay ito. Dito po nag-ugat lahat yan. Re-reactionan lang natin yan. Kasi marami pong nagtataka sa mga netizen. Marami ring nagtataka sa mga tao sa paligid na kung bakit pag lumabas na si Tito Soto, lumalabas si Pepsi Paloma. Ano ang connection? Naniniwala ba kung tinorjak nila si Pepsi Paloma? Wala na akong pakialam dun. Hindi ko problema yun. Ito ang ating pinoproblema ngayon. Nakapokus po tayo sa nangyayari sa gobyerno. Si Pepsi Paloma ba ay isa lamang diversionary tactic ng mga Marcoses? Tanong lang yan ang mga ka-reaction. Siyempre, ngayon, nag-ingay si Pepsi Paloma, double whammy pa. Double whammy, bakit? Itong si Bossing Vic, nagpunta na po ng Regional Trial Court para po magsampa ng kaso
laban kay Daryl Yap. Kasama ba sa ano yan? Kasama ba sa storyline na kailangan magsampa na ng kaso si Vic Soto? Dati hindi naman nagsasampa ng kaso yun eh. Ang dami na pong tumirada ako, idol ko yung Tito Vic and Joey. Magaling po silang komedyante. Pero pagdating dito sa Torjakan, ay wala po akong alam sa kanila. Alam ko si Vic Soto, alam nyo naman, isa yung di ba? Alam na natin yan. Dina Bonabi, magaganda. Anyway, mga ka-reaction, ito yung usapan. Kasi marami po ako nababasa sa comment section na umalma sila. Oh, bakit mo pinasok ang showbiz? Di ba ka-reaction political vlogger ka? Di ba ka-reaction sa politika lang, bakit pinasok mo ang showbiz? Doon ba kay Pepsi Paloma, wala bang involved na politisyan? Sino ang may halaga doon sa gumawa ng pelikula ni Pepsi Paloma? Sinong may alaga? Si Aimee? Hindi. Hindi ko alam. Tinatanong ko nga, sinong may alaga? Ngayon, imposible na si Aimee, pagagawa niya ng pelikula, Direk Yap, Daryl Yap, na hindi ko naman sinasabing tirain si Tito Soto. Pero imposibleng hindi tatamaan si Tito Soto dito. Pepsi Paloma nga yan eh. Dumilimang paligid. Anong sinulat ni Enteng? O, di ba? Sinong Enteng? At Joey dyan. Di po ba? Yung tinatawag nating sino ang tumordya kay Pepsi Paloma? Mga ka-reaction, nakapagtataka. Noong last election, national election, 2022, hindi po lumabas si Pepsi Paloma. Ngayon, 2025, dahil lumabas si Tito Soto, lumabas na naman si Pepsi Paloma. Si Pepsi Paloma ba ang campaign manager nila? Di ba mga ka-reaction? Yan po ay mga spekulasyon lang. Yan ay ating mga katanungan. Bakit masyadong nakakatas si Pepsi Paloma kada eleksyon? Di po ba mga ka-reaction? Hindi kayo nakahalata. Every time nalalabas si Tito Soto sa eleksyon, lumalabas si Pepsi Paloma. Pero sabi po ni Bossing Vic, sa kanya, hindi ito political. Sa kanya, personal. Kasi bakit? Ito, pag nga natin. Ito ang naging personal. Ha? Dito. Saan ka? Ito. Oh. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Ngayon, di ba? Alam niyo na yun. Alam niyo yung salitang yun, oh. Ka ba ni Vic Soto? Malinaw po, Vic Soto. Hindi niya sinabing Tito Soto. Malinaw po yun, Vic Soto, di ba? So, dito mga ka-reaction, nakikita po natin. So, maraming spekulasyon ngayon ng ating mga ka-reaction dyan na ito na ba ang susunod na kamatis? Ito ba ang susunod na bigas na 20 pesos? Hindi na ba nila mapigilan ng mga iglesia ang national anong tawag dyan? Rally, ha? National rally. Ito ba ang gagamitin nilang panibagong issue ng ating gobyerno, si Pepsi Paloma? Di po ba mga ka-reaction? Wala naman tayong pakialam kung talagang tinordyak nila si Pepsi Paloma o hindi. Kasi hindi naman tayo kapamilya, di yung pamilya nila, sila yung magsampa ng kaso. Ngayon, ang nagsampa ng kaso, si Vic Soto. Sila ang napagbibintangan na tumordyak kay Pepsi Paloma, sila ngayon ang nagsampa ng kaso doon sa direktor na di umano, hindi pa natin napapanood yung pelikula. Ano pa lang, ito pa lang, paano natin i-judge si Daryl Yap? Oh. Nagsampa ng kaso. Rape si Pepsi Paloma laban kay Vic Soto noong August 17, 1982. Nagsampa pala ng kaso. August 17, 1982, ha? O, di ba? Anong nangyari dun sa kaso? Pwede bang pakikalkal mo, Daryl Yap, kung anong nangyari sa kaso? Pwede bang pakikalkal mo? O, di ba?
Tapos dito ito po yung lawyer ni Big Soto. Sa likod po ng lawyer ni Big Soto, meron pong yung Saymada Vlogger. Ayun o, yung nasa likod ni Attorney De La Cruz. Yung Saymada Vlogger, yung Manila Bayan. Model of Manila Bayan. Oy, di ba tumatakbo ka senador? Oh, di ba? Tingnan mo, okay ka lang. Hayaan na natin ang taong yan. Siya raw yung representative ng mga vloggers. Ayaw ko. Ayaw ko sa'yo. Di ba? Panggulo ka lang panggulo. O, di ba? Ito po mga ka-reaction ha. Balikan po natin mga ka-reaction ang usap-usapan na itong si Pepsi Paloma ay isang diversionary tactic o isang issue na naman na pag-usapan ng taong bayan upang malihis ang kanilang atensyon sa tunay na issue ng bayan katulad po ng korupsyon, kagutuman, injustice, katulad po ng ginagawa nila kay VP Sara Duterte. Para po ang mga vloggers na katulad natin na protector ni VP Sara Duterte ay mapunta po kay Pepsi Paloma. Oy, tamba. O, tamba, di ba? Inano ko po si Pepsi Paloma kanina. Kinontent ko siya dahil lamang sa maraming issue na kung saan kailangan nating liwanagin. Di po ba? Kaya kinakailangan ko po ang inyong mga reaction sa comment section para nakukuha ko po yung inyong mga reaction. Para makukuha ko po ang inyong mga saloobin. Ngayon, may nagpahayag sa comment section na nagsasabing, ka-reaction, yang si Pepsi Paloma ay lagi na lang lumilitaw kapag lumilitaw si Tito Soto bilang senador. At maniwala po kayo sa hindi, nananalo naman. Hindi po ba mga ka-reaction? Noong tumakbo siyang vice-presidente, lumitaw si Pepsi Paloma pero hindi nagsampa ng kaso si Big Soto kaya hindi nanalo. Hindi natin ngayon alam kung si Big Soto nagsampa ng kaso laban kay Daryl Yap. Si Daryl Yap ay close kay Amy Lacson, Amy Marcos pala. Tapos, eto naman, imposibleng titirain ni Amy si Tito Soto. Imposible. Kaya ngayon mga ka-reaction, nakikita po ng ating mga netizen na ito bang si Pepsi Paloma ay isang nagpapanalo ng mga senador. Baka si Attorney Marcoleta may kinalaman din kay Pepsi Paloma. Daryl Yap, gawan mo nga ng pelikula si Senador Congressman Rodante Marcoleta na lawyer siya ni Pepsi Paloma. Di po ba mga ka-reaction? Gawan mo ng pelikula, kunyari, hindi nga nababalita sa mainstream media si Marcoleta. Hindi po siya nababalita sa mainstream media, hindi siya nababalita, nagngangawa na siya sa Net 25. Kung ano-ano na sinabi niya sa Net 25, hindi pa rin ibinalita ng mainstream media. Tinira ni Congressman Marcoleta yung ABS-CBN, hindi pa rin binabalita sa mainstream media. Hindi nga kasama sa 12 senatorial Magic 12, hindi kasama si Marcoleta. Oy, tamba, napaghahalata na kayo dyan. Bobong Marcos, napaghahalata na kayo. Bitter ba kayo kay Marcoleta? Di po ba mga ka-reaction? Dito makikita natin ang pagiging bias or bayaran. Mga bayaran ba kayo mainstream media? Mga bayaran kayo? Hindi kayo bayaran? Pexman? Maubos man ang lahi ninyo, hindi kayo bayaran, mga inutil kayo. Wala na kayong silbi sa sambayan ng Pilipino. Wala na. Ang social media na lang ang pinapakinggan ngayon ng mga tao. Dahil dito, wala pong korap. Di po ba mga ka-reaction? Kaya naman dito mga ka-reaction, nakikita po natin ang trend. Kada na lamang lalabas si Tito Soto sa politika, dyan sa Senado, lumalabas bigla si Pepsi Paloma. Di ba nakakahalata lang tayo? Maganda bang publicity si Pepsi Paloma? Daryl Yap, sino ba talaga ang nasa likod ng pelikulang Pepsi Paloma?
Sino ba talaga ang nag-utos sa yung gumawa ng pelikulang Pepsi Paloma? Tanong lang, hindi ba yung mga Soto? Tanong lang yan. Hindi ba yung mga Soto? Hindi ba yung mga Halos-Hos? Hindi ba si Tamba? Hindi ba si Ngagba? Hindi ba si Palaka? Sino? Magaling si Daryl Yap. Magkano pala? Kaya dito mga ka-reaction, ito pong pagsampa ng kaso ni Bossing Vic, talagang kalmang-kalma si Bossing Vic. Sino? Magtapat ka, Pepsi Paloma, magtapat ka. O, di ba? ang ganda ng pelikula. Hindi ko pa napapanood. Yung pelikula ay talagang nakakaantig ng palaisipan. Mantakin mo ha. O, Tito Soto for Senador. O, si Pepsi Paloma, hanapin niyo si Pepsi Paloma. Tatakbo ba senador si Tito Soto sa 2025? Oo, tatakbo siya. Gumawa na kayo ng pelikula patungkol kay Pepsi Paloma para manalo si Tito Soto. Ganun ba yun? Tanong lang yan, tanong lang. Palagay ko naman walang kinalaman si Tito Soto dito. Naniniwala kayo doon? Palagay ko naman walang kinalaman ng mga Soto o ang mga Marcoses sa pelikula ni Pepsi Paloma. Walang kinalaman ng eleksyon. Sabi nga ni Big Soto, isa yang personal. Hindi, tawag doon, hindi siya related sa election. Ang galing no? Ang galing. Kaya naman mga ka-reaction, isa pang litrato ipapakita ko sa inyo mga ka-reaction ha. Isa pa pong litrato. Mantakin mo si Tamba, wala siyang kalaban. Ha? O ito pa, isa. O, tingnan po natin. Si Browner. Browner, sit. Browner, jump. Browner, roll over. Asan yung buto? Yagis ko. Browner, catch. Good boy, Browner. Good boy. Good job. Ito po pa mga kareaksyon na sinabi po ng AFP Chief sa Cope won't solve Philippine problems. Maraming mga problema ang ating bayan. Minsan, ang naiisip na lang nilang solusyon ay ang military kudeta or military junta. Hindi po ito ang solusyon. Browner! Anong solusyon, Browner? Sabihin mo anong solusyon. Alam po ninyo mga kareaksyon itong si Browner na paghahalata na. Ang tanong, Browner, may usap-usapan ba sa loob ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na nagkakaroon ng tinatawag nating dibisyon? Na nagkakaroon ng tinatawag nating dissatisfaction? Nagkakaroon ng sama ng loob ang maraming kasundaluhan sa ginagawa nila kay BP Sara na alam ng karamihan sa kasundaluhan na si BP Sara Duterte ang susunod na magiging presidente. Browner! Browner, jump. Oh, good boy. Galing ni Browner mga kareaksyon ha. Isa siyang huwarang sundalo na sabi ni Brigadier General Orlando De Leon ay isa kang duwag. Ha? Kino-quote ko lang si Orlando De Leon. Browner, ikaw ay Chief of Staff. Tatawagin na isang duwag ng isang Brigadier General. Anong mararamdaman mo? Di ba, Browner, para kang binabalahura ng mga retired general dahil wala silang respeto sa'yo. Gusto ko nang maging isang master sergeant na nire-respeto ng isang brigadier general kesa naman isang general na hindi nire-respeto ng isang brigadier general o ng isang kapitan o ng isang colonel o ng buong Pilipinas na hindi nire-respeto yung AFP chief na walang tiwala ang sambayan ng Pilipino sa isang Browner. Browner! Roll over, Browner! Roll over! Galing ni Browner, no? Kaya naman minamahal siya ng mga bangag. Ito pa mga kareaksyon. Re-reactionin din natin to mga kareaksyon na ayan. O isa pang isang tuta ito, tuta. Isang tuta ni Tamba. Ayan di ba? Sabi po ng isang tuta ni Tamba, ito po. Sabi po ng isang tuta ni Tamba, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika
para pakainin ang anak ko. Paaralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. Hindi ko po kinakahiya, bayan, na I was once an undocumented alien, na I was once na illegal OFW dahil wala akong papel. Ay. Erwin Pulpol. Erwin Pulpol, unang-una, hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo na ano sinasabi niya dito, lahat naman siguro ng ama will do the same thing. Oy, gago! Huwag mo kaming isali dyan ha, inayupak ka. Isa kang inayupak na, anong tao, lahat to sinabi niya, binabalik ko lang sa kanya. Isa kang inayupak na paslupa na puta ragis ka. Erwin ha, lahat yan, binanggit niya yan, sinabi niya yan ha. Sino bang tinitira niya doon? Di tayo. Oy, inayupak ka Erwin ha, ang paslupa ka, puta ragis ka, ano pa ba sinabi niya? Yung, basta, marami pa siya sinabi. Huwag mo nga sali, hindi lahat ng ama, ha? Hindi lahat ng ama gagawin ang ginawa mo. Hindi ko gagawin ang ginawa mo, ha? Nalulukuhin ko yung nanay ko, nasasabihin ko, Nay, di ba pinanganak mo ko sa Hawaii? Hindi ko gagawin yun. Oo, ang nanay ko, pinanganak niya ako, kung saan niya ako pinanganak. Hindi ko susulat na, pinanganak ako ng nanay ko sa Hawaii, Masama yun, Erwin. Hindi ka magiging magandang halimbawa sa mga anak mo. Tsaka pakiusap, pinayupak ka. Huwag mo nang isali yung mga anak mo sa katarantaduan mo. Huwag mo nang ipangalandakan na pinakain mo ang pamilya mo, ang mga anak mo sa kawalang-iyahan at sa katarantaduan at sa illegal. O, di ba? Matatapang yung mga tulpo di ba? Didiretsahin natin sila. Diba, matatapang yan mga matatalas ang mga dila ng mga tao na yan di ba? O sabi niya, that's true, lahat ng diskarte ginawa ko na. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing. Oy, gago! Hindi gagawin nyo na matinong ama na sabihin sa anak niya, anak, pinakain kita galing sa illegal. O, sira ba ulo mo, Erwin? Huwag mong isali lahat ng ama. Di ba, mga kareaksyon? Mali yun, Erwin. Erwin, tuturuan kita. Alam mo kung classmate lang kita, Erwin. Ay, nako. Nako. Pato, titino ka sigurado, titino ka sa akin. Kasi parang kulang-kulang ka Pantagin mo yan, sinabi mo, wala akong ginawang masama. Hindi ba masama ang ginawa mo, Erwin? Mga reaksyon, si Erwin hindi masama ang kanyang ginawa. Di ba? Di ba itong ang paslupa na to? Di ba masama? Mantakin mo yan, Erwin, ha? Niloloko mo yung sarili mo. Mantakin mo, sinabi mo, nagtungo po ako ng Amerika para pakainin ang anak ko. Yung tricycle driver, Erwin, yung nagtitinda ng taho, yung nagtitinda dyan sa kalye-kalye, binibit-bit sila. Dahil sinabi, mali daw ang ginagawa nila. Binibit-bit, kinukuha yung kanilang mga paninda. Dahil mali daw magtinda doon, naghahanap buhay lang sila. Nakukulong pa yung iba. Ibig mo ba sabihin, mas mali sila kaysa sa ginawa mo? Di po ba mga kareaksyon? Hindi ba masama yung ginawa mo, Erwin? Lahat naman, hindi ko po kinahiya. Kasi walang hiya ka. Walang hiya ka Kung may hiya ka, huwag mo nang babanggitin yung mga anak mo. Huwag mo nang babanggitin yung nanay mo. Huwag mo nang babanggitin yung mahal mo sa buhay. Huwag mo na silang idamay. Kaya lang, wala ka sigurong kokote, wala kang utak, Erwin. Pinapatulan mo yung mga vlogger. Pinapatulan mo yung babaeng malaking salamin sa Amerika. Ibig sabihin, pag pinatulan mo sila, kalebel mo sila. Katulad ni Barber, pinapatulan niya yung mga vloggers. Natatakot siya sa mga DDS vloggers. O ba natatakot kayo? Di pa andarin ninyo yung mga vloggers, yung mga bayaran. Isa pa dyan, yung kalbo, yung baklang kalbong maitim, na pag ginagisan mo ng 1,000, magngangawa na ang inutil.
Di po ba mga ka-reaction? Dito, re-reactionan lang natin to. Kasi kinakalat pa rin ng News 5. Kinakalat pa rin ng News 5. Tama naman lahat ng kinalat ng News 5 na parang itong sinasabi ni Erwin ay tama. Oy, News 5, mali pa rin yan, pinapahamak nyo si Erwin. Siguro gusto kang matalo, di ba? Gusto kang matalo ng mga tao na to, Erwin. Gusto kang matalo, putragis ka. Diba? Hindi, galing sa kanya yung salitang yung putaragis eh. Lahat na sinabi niya mura, binabalik ko sa kanya. Una, sinabi niya, mga paslupa. Tapos, putaragis. Tapos, mga inayupak. Yun, inayupak. Sa kanya ko lang natutunan yung inayupak eh. Kaya pangalan nito, Erwin, the Inayupak Tulpo. Diba mga ka-reaction? Wala na eh. Vlogger to eh, vlogger. Aminin mo lang kasi, ako po ay nakagawa ng hindi maganda, masama po yun. Alam ko po masama yun. Lahat naman tayo nagkakamali. Hindi tama yung ginawa ko. Yung matris ng nanay ko, dinala ko sa Hawaii. Ang pangalan ko, Erich Sylvester. Tapos, naging ano ka rin ba? Naging militar sa Amerika. Tanong lang. Diba? Kaya dito mga ka-reaction, na paghahalata po natin, ganito bang senador ang pinapangarap ninyong dalhin dyan sa Senado? Ganyan bang way of thinking ng isang kandidato bilang isang senador? Kaya nga, natapos yung, alam nyo na, natapos yung, anong tawag doon? Yung presidency ni Pangulong Duterte, hindi siya na-appoint. Kahit hut-hut ng hut-hut, himod ng himod sa Pangulong Duterte, hindi pa rin siya binigyan ng posisyon. Kasi alam ng Pangulong Duterte, isa itong putaragis. Mantakin mo yan, Erwin, lalabas sa bunganga ng isang tumatakbong senador ay putaragis. Dapat wag nang ganoon. Huwag kang gagaya sa Pangulong Duterte, hindi ka taga Davao. Huwag kang magmumura dahil pamura-mura ka dyan, mura ka ng mura, para akala mo maa-attract sa'yo yung mga followers sa mga Duterte dahil na-tolerate nila yung pagmumura ng Pangulong Duterte. Wala ka pang napatunayan. Ang napatunayan mo lang sa buhay mo, yung isa kang iligalista. Diba? Ang tawag sa mga katulad mo, Erwin Tulpo, iligalista ka. Pag sinabing iligalista, mas pinipili mong maging illegal kaysa sa legal. Hindi pala pwede, wala ka palang karapatang mag-stay sa Amerika bilang isang citizen. Ba't ginago mo yung sarili mo? Di ba mga ka-reaction? Kaya itong si Erwin Tulpo, dapat dito kay Erwin Tulpo, dinidisqualify ito. Dapat dinidisqualify ito. Mantagin mo, hindi ko alam kung anong dahilan ba't dinisqualified yung kalaban ni Tambaluslos doon sa 1st District of Leyte. Di po ba mga ka-reaction? Hindi ko alam kung anong dahilan. Pero dito mga ka-reaction, si Erwin Inayupak, inutil, putaragis na tulpo na to. Di ba mga ka-reaction? Talagang dapat itong tao na to dapat talaga maimbestigahan eh. Makakapunta pa kayo ng Amerika to, hindi kayo mahuhuli to doon. At sabagay, uli ng Amerika tapos i-deport. Since nasa Pilipinas na, hindi nagagastos ang Amerika wala nang problema ang Amerika kasi isang illegalista, wala na sa Amerika. Kaya lang ang problema ngayon, itong illegalista na to mga ka-reaction ay tumatakbo bilang isang senador sa ating bayan. Talagang walang hiya nga yun. Mantakin mo, sabi niya lahat naman siguro ng ama will do the same thing. Gago. Ama ako. Hindi ganyan ang turo ng ama ko. Di ba? Sabi naman, huwag mong pakakainin ng pamilya mo sa galing sa kawalangyahan. Ang ginawa mo kawalangyahin eh. Tapos, idadamay mo kami mga ama? Gagawin yung ginawa mo? Ulol! Walang gagawang matinong ama na ipapangalandakan mo. Hindi po natin ginajudge yung mga TNT dyan sa Amerika. Mag-TNT kayo hanggat gusto nyo, pero alam nyo, illegal yan. Hindi natin pwedeng i-justify yung kanilang ginagawa, ay kawawa naman sila, nagti-TNT sila, hindi ka makakapunta ng Amerika kung wala kang kaya dito sa Pilipinas. Hindi ka basta-basta makakapunta ng ibang bansa, wala kang pamasahe, wala kang show money, wala kang pera. Ibig sabihin, nakarating sila ng Amerika dahil may kaya sila sa Pilipinas. Di po ba mga kareaksyon? Kaya lang,
Ang akala nila, pagdating mo ng Amerika, yayaman ka na. Eh, matagal po ako dyan sa Amerika. Matagal po ako nagtatrabaho dyan sa Amerika. Nakikita ko minsan yung mga taong grasa, mga Pilipino, nakakaawa sila. Oo, wala na nga sa sarili yung iba eh. O, di ba? Hindi nyo pwedeng pasinungalingan yan. Marami rin nanlilimos na mga Pilipino sa mga kalsada. Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating isa na namang napakagandang reaction video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Huwag po ninyong kalimutan mag-share, like at i-share ang video. Duterte! 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 Duterte. O, 3 araw na lamang po, 3 araw na lang, 3 araw na lang, 3 araw na lang, 3 araw na lang, big day na natin, ha? Patalsigin si Bangag sa Malacanang. Anyway, syukran. God bless you all. Oy, Erwin, hindi gagawin ng lahat ng amang ginawa mo, ha? Huwag mo kaming idamay dyan.